So, ito po nag-i-start na po kami sa bago naming project. Dito sa may 13. Then ito nga po, nag-ukay na sa likod. Kahapon pa po ito na nagawa, Monday. So, nakalimutan kasi mag-video kahapon kasi na-busy pag-receive ng material. So, kung makita nyo po, isang mahaba po siya kasi po 1 meter by 1 meter po yan. So, konti na lang po na ano yung matitira. Then, maliit na lang po talaga kaya po binuo na kasi po maghuhukay din naman ng para sa tie beam. So, gano'n din po 'yan yung parilya niyan kung ano po yung nakikita yung haba na 'yan. So, pahaba na rin po yung parilya niyan. Then, pagkabuhos ng footings, magkakaroon pa po ng para sa tie beam para po do'n sa pagkakabitan ng dowels para sa asintada. Then, dito po sa likod, gumawa po kami dito ng 4 na poste. So, yung do'n sa pinakadulo, bale tinibag po namin diyan yung, lababo. Tapos ito po yung sa may, downspout, yung sa manhole. So, ito po magkaharap din. So, yung nakita niyo na yan na parang division, ano yun pa po yan, hukayin para naman sa tie beam. So, yan po nakikita niyo yung tubo na yun na 4 is yun po yung, labasan ng tubig galing dito sa likod papunta po sa harap. Then, ito po yung dalawang poste na 'to is dito na po 'to sa inlet nila ma'am. So, hanggang dito po tayo sa inlet, then maghuhukay pa po kami ng, dalawang poste para naman po papunta dun sa paharap. Bale half lang po kasi siya, nasa 1.130 lang po. So, ayan po nagsisimula na rin sila ngayong umaga ng, rebar para po sa poste. Then, yun nga po, bale magdadagdag pa po ng lalim dun kaya po nililimas. So, mamayang hapon po panibagong video ulit ng natapos sa buong maghapon. Ito na po yung bali pang 2 days na po namin. So, dito po kung makapansin nyo, nakalatag na po yung parilya. So, yung parilya po namin dyan is yung 12mm yung ginamit namin. Din yung dito yung sa side, yung sa may poste na existing. So, naka-reduce po yan ng 12mm at saka 10mm. Then, ang stirrups is 10mm. Then, dito sa kanto po, which is dito po sa kaharap, yung yan, dyan sa ano po, kaharap niya sa dyan, may kanto. Ano po yan, 16mm, 12mm, at saka yung stirrups is 10mm. So, yan po yung ano po, ito po, yung parilya. Para naman po dito sa kabila. So, kung mapansin nyo ito, ano lang to 1 meter, 1 meter. Kasi po yung sa gitna na yan, na ano, hindi naman nila pa sinama. So, mag-ano na lang po yan dyan, maghuhukay na lang ng para sa tie beam. Yung sa gitna na yan na nakita yung kapiraso. So, yan nililimas kasi nga lalatagan ng parilya at saka bubuhusan ng graba prepared para sa pagbuhos. So, dito po, ito po yung nakita nyo naka-prepare na ng poste para naman po ito sa sa pinakakanto dito sa may endlat. So, ito po ang kanya pong spacing is nasa 4 cm yung pinakadulo, then 20 cm. Bali, nilakihan po namin siya yung sa pinakakanto kahit magka-nosing siya kasi nasa ano naman siya, kumbaga nasa gilid naman siya. So, itong isa po, medyo niliitan namin, medyo na-reduce namin para po walang nosing yung pagdating po sa pag-plaster. Antay lang po sila lahat, walang nosing yung poste para hindi siya takaw space. Same din po sa likod, hindi tayo makakakuha ng space ng property ng sa kapitbahay. So, kaya nakaano po talaga yan siya na ano lang ng D5. Yung hindi siya magkakanosing pagdating ng finishing. So, ayan po, naka-prepared po yan para naman po dito sa may kanto. So, bali nahukay na po lahat. Bali, prepare na lang po paghulog ng parilya, then graba muna, hulog ng parilya, then poste. So, ito po yung pinakalas na hukay nila, yung dito sa may inlet, yung facing na sa paharap, sa may kalsada. So, yan po ang pinakaulina. Kung mapansin nyo din, isang haba din siya. Kasi nga, maliit na lang matitira. So, tinibig na hindi kagaya nito na may portion pa. So, yan, yung may mga portion pang naiwan. Yan po yung huhukayan pa ng para naman po sa tie beam after po nung mabuhusan yung footings. So, yan po, nakaprepared po sila para sa pagbubuhos na po ng footings ng poste. Para po, pag natuyo na, so okay na siya, babalik yung ibang lupa. Pag binalik yung ibang lupa, yung sa mga poste po, nilalagyan po namin yan siya ng formas na plywood para po hindi maanuhan ng lupa.
yung poste. So, yan po yung sa ngayon na pang ano namin, pang day 2. So, bali ang matapos namin yan na ngayon ay buhos ng 4 na poste at saka yung natapos po yung hukay ng bali 4 din po na hukay yung natapos. So, bali yung sa first day po kasi 6 siya na hukay ang natapos pero yung 4 lang ang mas malalim, yung dalawa is pinalaliman pa ng habol kasi nga 1 meter by 1 meter tayo. So, ayan po, ongoing yung kanilang hahalo para dun sa ibubuhos dun sa puting sa likod. So, sa ngayon po, yan po muna yung natapos namin. Yan po yung aming day 2 sa paggawa. So, yan po nakikita nyo, tapos ng buhusan ang puting. So, bukas po yan, pagbalik nila, so tuyo na po yan. Babalikan na po ng, kagaya nga ng sabi ko, babalikan na ng lupa yung iba. So, matitira dyan ang kanila namang hukayin is yung para naman po sa tie beam. So, yung malalim, yung ano na yun, yung mahaba na yun, maglalagay pa rin po doon ng tie beam. Kakapitin ng dowels na para po sa pag-aasintada natin. So, ayan po, bukas po matigas na po yan. So, babalikan na natin siya ng lupa. Then, yung portion po na sa poste, pupormasan natin ng plywood para hindi po siya matabunan ng lupa.